Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po, at pasensya na po kayo kung hindi nyo ako nakikita ngayon. At biglaan lang po itong aking paggawa ng video. Dahil po naguguluhan lang po ako mga kababayan dahil kabi-kabila na po yung mga post sa social media na ang sinasabi po rito ay na raw po at patay na raw po itong si President BBM. So hindi ko po alam kung ano po dito ang totoo at yun po, kaya po ako naguguluhan ngayon dahil nga sabi ko nga po ay kabi-kabila yung nababasa natin na mga post sa social media. Ayan at so kung ganun po ang pangyayari dahil ang sinasabi pa rin po ng iba na marami na raw pong nagkakaipon-ipon ng mga military at hindi raw po magkamayaw yung mga sundalo at mga pulis at larga dito, larga daw doon at hindi nga mapakali raw yung mga military. So ano po ba ang nangyayari na dyan sa Metro Manila? At ano na po ba talaga ang totoong estado nitong si BBM? At but anyway, ano pa man yan ay sabi ko nga hindi naman po tayo natutuwa kung sakasakali na may nangyari na nga masama, pero ang sigurado po natin dito halos lahat ng Pilipino ay natutuwa na at parang yung iba po ay nagbubunyi na. So ano po ba talaga ang totoo? At sana nga ay tuloy yan na po nagpahinga at yun para naman po ay makapagpahinga naman po itong ating bansang Pilipinas sa lahat ng mga kasamaan na nangyayari dito sa ating ngayon at maliban pa po dyan yung ubos na po yung pera ng Central Bank at nagsalita na po ang Central Bank na ubos na raw po ang pera ng Central Bank. So siguro ay kung totoo man itong mga hugong dyan na sumakabilang buhay na po itong ating presidente na mukhang walang ginawa kundi ang magsoyop ay dapat lamang po na talagang bawian na siya ng buhay dahil hindi na po niya kontrolado itong mga alipuris niya na kabi-kabila po, kanya-kanya na pong nakawan, kanya-kanya pong kupitan, kanya-kanya pong diskartihan sa pagnanakaw ang mga alipuris po nito. So doon po sa mga nakakaalam, pakibigyan naman po ako ng feedback dahil sabi ko nga po hindi ako mapakali, hindi ako mapalagay dito sa mga balita at nababasa natin sa social media. So ayan po at sabi ko nga po ginawa ko lang po ng biglaan itong video nito kaya hindi nyo po ako makikita dahil nga po dyan sa nababasa ko ngayon sa social media. Anyway ay doon po sa mga magko-comment doon sa aking epinost sa aking YouTube channel kanina lang po umaga ay ba sinasabi ko po lagi sa inyo na bago mag-comment panoorin po lahat ng video bago mag-comment para tama po yung inyong comment. Meron po dyan nag-comment na isang tanga na ang sinasabi ko bakit ko daw gagamutin si BBM di magnanakaw na naman daw. Ay kung di ba naman talagang tanga at kalahati itong taong ito, kung pinanood mo lang yung aking video na tanga ka, di ba't ang sinasabi ko dyan unang kondisyon ko para gamutin ko ay para ideklara na niyang presidente si BP Sara. So paano pa siya makapagnakaw? Adi talagang napakaliwanag yung katangahan mo, hindi mo pinapanood muna at di mo muna iniintindi yung sinasabi ko. Yung isa naman dyan ay nagsabi hindi ko na raw daw gamutin si Butod dahil siya raw ang nagmamanipulate kay BBM. Ay paano pa nga makapag-manipulate ay
sinabi ko na nga, isang kondisyon ko yon na ideklara na niya na presidente si BP Sara. So paano siya makapag-manipulate ulit itong bangag na ito? Yan po ang sinasabi ko sa inyo na bago mag-comment ay intindihin mabuti yung sinasabi ko. Bakit? Yung kondisyon ko na yun na 10 bilyon kay Lisa at 20 billion dito kay BBM. Bakit? Makukuha nyo ba yan? Hindi baling mabuhay na inutil naman siya kaysa sa mamatay siya na walang nakuhang pira. Form of pagbabawi natin yan. At yan ay mapupunta dito sa lahat ng mga tao, mga pinahirapan itong mga animal na ito. Yun ang hindi nyo naiintindihan sa gusto kong sabihin. Ayaw nyo kasing intindihan ng mga bubo kayo, no? Pangalawa, huwag nyo laging siya sinasabi na bahala na ang Diyos ang magparusa. Bahala na ang Diyos dyan. Bakit? Kung lahat ay ipagbahala natin sa Panginoon Diyos, kaya walang nangyayari sa buhay nyo dahil ang lagi nyong katwiran, bahala na ang Diyos, bahala na ang Diyos. Gumawa ka, natanga ka. Hindi lahat yan, mababatukan ba ng Diyos yung bangag na yan? Mababawi ba ng Diyos yung 30 billion na yan at para may pamigay natin dito sa mga kababayan natin na hirap sa buhay? Kaya yun ang sinasabi ko, na hindi lahat, ipaubaya ninyo lahat sa Diyos. Magtrabaho kayo, mag-isip kayo. Kaya binigyan tayo ng isip para sa ganun mag-isip tayo na tulungan natin ang mga sarili natin at kakasihan lang tayo ng Panginoong Diyos kung tama yung ginagawa natin. Yun po yan. Hindi yung bahala na ang Diyos. Tingnan mo ang buhay mo. Yung mga ganyan nangangatwiran, bahala na ang Diyos. Tingnan mo yung buhay mo. Hanggang ngayon na patay gutom ka pa rin. Yun po yung sinasabi ko rito na mag-isip-isip. Kagaya ng gumawa ako ng paraan para sa ganun ay mabawi natin yung kahit papaano ay 20 billion niya na paghati-hatian ninyo ng mga kababayan ko na hirap na sa buhay. At I'm sure kasama din itong bobo na ito, makikihati yan. Tapos sasabihin bahala na raw ang Diyos. Tarantadong katwiran yan. Hindi ba naman talagang tanga? Paulit-ulit ko po sinasabi rito, panoorin mabuti at intindihin mabuti yung aking sinasabi rito. So ngayon, yung ulitin ko lang yung nagsabi na bakit ko raw gagamutin itong si Marcos, di pagka nagamot ko yan na magnanakaw daw uli. Tanga, bobo, tarantado ka. Paano ka makapagnakaw? Si Sara Duterte na nga ang presidente. Yun ang unang kondisyon ko, hindi ba? Tanga ka lang kasi kaya hindi mo iniintindi ang sinasabi ko. Di ba? Talagang ang dami talagang kaya walang nangyayari sa buhay nitong mga bubo na ito kasi nananatiling mga bubo. Mamamatay na lang kayo mga bubo at mga tanga kayo. Baon-baon ninyo yung katangahan ninyo. Yun po sinasabi ko. Kung ipapaubayan natin sa Diyos, mababawi ba ng Diyos yung bilyon-bilyon? O yun na lang hinihingi kong yung kondisyon kong magbabayad si BBM ng 20 billion at si Lisa 10 billion? Mababawi ba? Magagawa ba ng Diyos yun? Ang ibig ko po sabihin dito, tayong mga tao, gagawa tayo ng paraan, kakasihan tayo ng Diyos. Hindi yung ipapaubaya mo lang pati yung paglamon mo. Kaya lagi kang gutom lagi kang patay gutom kasi nga puro sinasabi mo bahala na ang Diyos. Kaya nananatili kang patay gutom at hampas lupa ka kasi yan ang katwiran mo. Kaya kung nandito lang ang Diyos sa harapan mo, sigurado ko babatukan ka ng Diyos sa ganyang katwiran mo. Tarantado talaga. Binigyan tayo ng utak, binigyan tayo ng kapangyarihan, binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng desisyon para magdesisyon tayo ng atin at aalalayan lang tayo. Ikaw ang gagawa, Diyos ang aalalay sa inyong dapat na gawain. Kaya kayong mga bubo ay mamamatay na lang kayong mga bubo at babaunin nyo hanggang isinilang kayong tanga at bubo, mamamatay kayong tanga at bubo. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Anyway, at sabi ko nga po, siningi ko lang po ito.
Maraming salamat po sa inyo. At dito sa mga bubo na nagko-comment, intindihin mabuti ang sinasabi ko. Mga bullshit na ito.